Assalatu wassalamu ala rasulin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Ipatuloy lang natin ang Surah Al-Mujadilah. Ito po, sinabi ko sa inyo, ito ay isa sa mga batas ng Islam. Dito nakasaad ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi dyan sa surah na ang zihar o paghalimbawa mo sa asawa mo sa parte ng mga babaeng bawal sa iyo. Katulad sa iyong ina na hindi mo naman asawa, pero inalimbawa mo ang iyong asawa dyan sa mga ganito. Kaya mga kapatid Islam, bawal na bawal talaga yan. Kasi nga yan ang isa sa mga hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos pangalawang yugto dyan mga kapatid, binanggit din dyan ang kafara. Kung example, natawag mong asawa mo na ikaw ay para kang ina o kamay mo, likod mo, parang kapatid ko. Basta nabanggit yan mga kapatid ay kailangan may mayroong kabayaran yan. Kung meron kang alipin ay magpalaya ka ng isang alipin. At kung wala ka namang alipin ay magpasting ka ng 2 buwan na magkasunod-sunod. At kung wala ka namang kakayahan, kung gayon ay magpakain ka ng 6 na dukha. Tapos kung ipapatuloy natin mga kapatid Islam, mayroon ka nabanggit din dyan ang tinatawag natin na najwa, ang palihim na pag-uusap. Kapag kay Prophet Muhammad SAW, pag-uusap, dapat magbigay talaga ng sadaka. Yan ang isa sa mga naunang batas. Kaya kung mabanggit mo sa 12 dito, sabi o mga yaong naniniwala, kapag palihim kayo nag-uusap sa mensahero, kung gayon ay magbigay ng kawanggawa bago pa kayo makipag-usap. Kaya yun, isa sa mga wajib sa time na yun mga kapatid, na magbigay sa Propeta Muhammad SAW. Magbigay ka muna ng kawanggawa. Hindi ibig sabihin na ibigay mo sa kanya. Ibigay mo sadaka, kasi alam naman natin sadaka, bawal na bawal yan sa mga propeta. Pero ang batas na ito, 1 oras lang na gusto mo pakiusap kay Prophet Salam, ay kailangan mo magbigay 1 oras lang yan mga kapatid, kasi nga may kadugtong dyan. Tinatawag natin na mansukh o binura na yan, pinangwalang bisa na yan na hukom ng Allah subhanahu. Ito kagandahan sa Islam mga kapatid, mayroon talagang kwento. Sa bawat mga pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga talata, may mga kwento, may mga nakatagong kwento na alam ng mga kamusliman sa panahon nila, at kanilang ikinuwento po, isinalaysay nila hanggang umabot sa mga ulama natin at isinulat ng mga ulama natin sa kanilang mga tafsir, sa kanilang pagpapaliwanag. Kaya ang kadugtong dito, kasi sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqat wa illam taf'alu wa taballahu alaykum wa aqimus salata wa atuz zakah wa atiullaha wa rasula. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, natakot ba kayo na magbibigay ng mga kawanggawa bago kayo makipag-usap ng palihim sa kanang hindi niyo ginawa, ay pinatawad kayo ng Allah. Kaya itayo ninyo ang pagdarasal at magbigay ng kawanggawa at sundin niyo si Allah at kanyang mensahero, at si Allah ang nakakabatid sa anumang kaninyong mga pinanggagawa. Kaya dyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, yan patunay yan na ang batas kanina, magbigay talaga kay Prophet Salam kapag gusto nyo makipag-usap ng palihim, nabura na po yan, naging mansukh sa talata na kasunod, di katulad dito sa ito, magbigay, pinatawad na yun ng Allah kapag wala kayong makita
Huwag kayong basta importante mga kapatid ay itayo nyo ang pagdarasal. Kaya kung nandoon ka sa time ni Prophet Muhammad, ramdam mo itong talata na ito. Na parang tumira ka rin sa kanilang kapanahunan. Nakita mo na may mga pinatawad si Allah subhanahu wa ta'ala, pinang walang bisang mga batas. Kaya ang importante dito na magsala at magbigay ng zakah. At saka sundin ang mahal nating propeta at si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito isa sa mga pinamaganda. Tapos sabi niya mga kapatid, alam tara ilal ladina tawallaw ghadiba qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wa ma hum minhum wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, hindi mo ba namamasdan ang mga yaong kumampi sa mga taong galit sa kanila si Allah? Ay hindi sila sa inyo at gayon din hindi kabilang sa kanila. At nanunumpa sila sa kasinungalingan habang kanilang nalalaman. Kaya dyan sa sura na ito mga kapatid, ang kasunod dyan, ang tinutukoy dyan mga munapikun, mga mapagkunwari sa time ni Prophet Muhammad SAW. Sila kasi grabe talaga ang kapag kaharap nilang mahal nating propeta, grabe kanilang papuri sa propeta. Grabe talaga pag napakita talaga nila na kamping-kampi talaga sila sa mahal nating propeta Muhammad SAW. Ngunit sa kabilang dako, hindi pala yun totoo. Meron silang kinukubling puot sa kanilang mga puso na ayaw nila, kinasusuklaman nila si propeta Muhammad SAW. Kaya ang ginagawa nila, tumutulong sila sa mga taong galit na galit si Allah sa kanila. Yun po ang mga Hudyo. Alam naman natin mga kapatid, mga Hudyo, ang ginawa kasi nila ay hindi po sila sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapakita talaga nila na mali ang kanilang mga ginawa kasi hindi sila sumusunod kay Allah. Gagalit na galit sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos hindi pa sila sumusunod. Kaya nagalit talaga si Allah kasi tinuruan na sila, pinadalhan na siyang propeta. Hindi pa sila sumunod. Kaya nanumpa mga munapikon, tinutukoy yung mga munapik ay nanunumpa talaga na sa kasinungalingan habang nalalaman. Ibig sabihin dito, alam na alam nila na kanilang mga pinagsasabi ay kabulaanan. Puro kasinungalingan. Alam nila yun. Tingnan nyo, grabe talaga ang ginagawa ng mga mapagkunwari. Sila, hindi sila, tapos sinabi dito mga kapatid, sabi niyo dito, a'addallahu lahum adaban syadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at inanda ng Allah para sa kanila ang matinding kaparusahan, katotohanan, napakasama, katotohanan, napakasama ng dati nilang mga pinanggagawa. Kaya ito ang isa sa mga mga kapatid, ang sinasabi dito na napakasama ng dati nilang mga ginagawa, ang mga mapagkunwari. Kaya karapat-dapat talaga silang parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang impernong apoy. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid sa mga ganito. Ang pagkukunwari, kasi nga inandaan ka na ng Allah ng kaparusahan doon sa impernong apoy. Kasi ito pang ginawa nila mga kapatid ninyo. Bakit ganun na ganun ang kanilang parusa? Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adabum muhin. Sinabi dito, kinuha nila ang kanilang pananampalataya, kinuha nila ang kanilang panunumpa bilang panangga. Yun pala mga kapatid, panangga lang nila ang Islam. Parang ganun din, ginagawa nila proteksyon. Hindi nila
hindi sila nag-iisip kasi nandyan na ang tama, tapos yun pa rin gagawin mo. Panangga mo lang Islam, subhanallah. Ayaw nilang, gusto nila maalagaan ng kanilang kayamanan, ng kanilang sarili, pamilya, kaya nag-Muslim-Musliman na lang sila, subhanallah. Ito pa, hindi lang nag-Muslim-Musliman ginawa nila, humarang pa sila sa landas ng Allah. Humarang pa sila. Kahit humarang sila, ganun na ganun. Kaya ang kanilang galit, hindi lang nagtapos sa pagkukubli, mga kapatid. Bagkus pinapakita talaga nila ang kanilang gustong maabot na paghaharang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sila kumakampi sa mga Hudyo, kaya ang kadugtong dito, kaya mapasa kanila ang kahiyahiyang kaparusahan. Tingnan nyo, kahiyahiyang kaparusahan, adabun muhin, dahil sa kanilang mga pinanggagawa. Nagpinapakita nila na mga mga Muslim sila, mga tunay na mga mananampalataya, pero subhanallah, kapag kasama mo sila, pagkukunwari lang ang ginagawa. Kaya yun ang kanilang kasi ipanangga talaga nila yun. Hindi nila alam, sabi dito ng Allah, lan tugniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itong nakakatakot, mga kapatid, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, hindi makakatulong sa kanila ang kanilang mga kayamanan at kanilang mga anak mula sa Allah ng anuman. Magkagayon sila ay makakasama sa apoy na kung saan doon na sila magpakailanman. A'udzubillah. Tingnan nyo mo, alarming talaga to, kasi akala nila yun makakatulong sa kanilang yaman, makakatulong sa kanilang anak. Kaya kung paparamihan lang ng yaman, mga kapatid, paparamihan lang ng anak, tapos iniisip mo yun makakatulong sa iyo, nagkamali ka talaga. Yan ang nangyari sa mga mapagkunwari. Ang ginawa nila, panangga nilang tapos inakala nila makakatulong, hindi talaga makakatulong. Kasi sa araw ng paghuhukom, kanya-kanya tayo doon. Kaya ang sinabi dito, hinatulan na lang sila, magkagayon sila mga kasama sa apoy. At kung saan, doon na sila magpakailanman. Itong nakakatakot, mga kapatid. Kaya matakot tayo sa impernong apoy. Huwag nating gayahin ang mga yapak ng mga munapikun. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, yawma yab'athuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw kung saan bubuhayin silang lahat ng Allah at saka manunumpa sila sa Kanya katulad ng panunumpa nila sa inyo, at umaakala na sila ay talagang nasa isang bagay. Hindi baga sila ay tunay na mga sinungaling. Subhanallah, tingnan nyo, mga kapatid, sa araw kung saan araw ng paghuhukom, tatayo tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manunumpa sila doon kay Allah. Manunumpa sila, subhanallah, katulad sa ginagawa nila dito sa mundo. Nanunumpa sila na sila mga tunay na mga Muslim, tunay na mga manampalataya, tunay, kasama namin ang propeta. Pinagyayabang nila mga pinanggagawa nila na kasama sa propeta Muhammad SAW. At ang problema pa sa lahat, mga kapatid, umaakala na sila akala na yan ay makakatulong talaga sa kanila. Meron silang katayuan, makakatulong ang kanilang mga pinanggagawa. Kaya ang sinabi ng Allah, hindi baga sila ang tunay na mga sinungaling. Allah, ito mga kapatid, nakakalungkot isipin na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, hahatulan ang mga mapagkunwari, ang mga nagkukubli. Dito sa mundo, hindi natin yan
mamamalayan na sila pala mga mapagkunwari. Sila pala kalaban ng Islam. Hindi natin yan sila, kasi alam naman natin, hindi natin pwede husgahan ang loob ng puso. Husgahan ka lang kapag meron ka ng ginawa. Kaya itong tamang relihiyon, mga kapatid, kaya nagkamali ang iba dyan, sasabi, wag mo kong husgahan. Napaka-judgmental mo naman, subhanallah. Hindi ganun. Ang judgmental na mga tao, kailangan talaga yun. Lalo na kapag gumagawa na ng kalokohan, palihis na sa tamang landas, palihis na sa tamang pamamaraan, sa tamang pag-iisip, doon tayo maghuhusga. Pero wala naman siyang ginagawa. Kinukubli naman niya sa loob ng kanyang puso. Hindi niya naman nilalantad. Doon, hindi tayo pwede maghatol doon. Sabi mo ganito. Wala naman siyang pinapalabas. Wala naman siyang pinapakita. Kaya hindi natin sila hahatulan dyan. Pero sa araw ng paghuhukom, ang Allah mismo ang maghahatol sa loob ng mga puso at lahat ng mga lihim sa araw ng paghuhukom, mga kapatid, ay mabubunyag. Ipapalabas ang lahat ng mga lihim, ang mga nakatagong o mga ikinubling mga isipin. Ibubulgar ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. At hahatulan ka ng Allah na sila mga sinungaling. Auzubillah. Tingnan nyo ito, nakakalungkot, mga kapatid. Tunay na mga sinungaling itong pagkasabi dito. Innahum humul kadhibun. Mayroon tinatawag na talaga, innahum. Mayroon pang una pa lang, katiyakan na. Sila ay mga tunay na mga sinungaling. Alam naman natin, mga kapatid, kapag sinabihan mo isang tao sinungaling, napaka-insulto talaga yan. Napapababang moral ka talaga dyan. Kasi insulto yun eh. Kaya ganun ang mangyari sa mga taong nagsisinungaling, nagkukunwari. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, istahwadha alayhimus syaitanu faansahum dhikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dinaig sila ng Satanas. Kaya't pinapalimot sa kanila ang pag-alala kay Allah. Sa kamatuwid sila ang kaalyado ni Satanas. Hindi baga ang kaalyado ni Satanas ay sadyang mga talunan. Allahu Akbar, mga tignan nyo, mga kapatid. Ganun na ganun, dinaig sila ng Satanas. Kasi nga, sinunod nila ang kanilang mga pagnanasa. Mga masasamang pagnanasa, iyon ang kanilang sinusundan. At alam mo naman, kapag ma-addict ka na dyan, kapag naakit ka na dyan, hindi ka na nakakamalay na yung mga pinanggagawa ay lahat kasamaan. Dahil doon, si Satanas sayang-saya sa iyong mga pinanggagawa at tinalo ka ng Satanas. Auzubillah. Kaya kapag dinaig ka ng Satanas, kapag tinalo ka ng Satanas, ang gagawin sa iyo? Ipalimot sa iyo ang pag-alala kay Allah. Libang na libang ka na, nahihibang ka na kasi. Sa mga kasala, example, pangalunya, pagnanakaw, tignan nyo. Tignan nyo, sobrang kagupuhan niya, dami siyang babae, nakakalimot talaga sa kay Allah. O kaya marami siyang pera, talaga siya, ang hawak niya milyon-milyon, gagastos siya, nag-aaksaya lang siya, nakakalimot talaga siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At marami na tayong nakarinig ng mga balita tulad ng mga artista, tapos lalo naging laos. Yun mga pinagsasabi nila, pera is power, ano pa dyan, mga pinano nila. Kaya nakakalimot ka talaga sa Diyos. Ibig sabihin, tinalo ka ng demonyo. Auzubillah. Kasi dito sa mundo, alam naman natin, pagsubok lahat dito. At sa pagsubok na yan, nilagay pa si Satanas. Nilagay si Satanas para linlangin ang mga tao. Kung natalo ka ng Satanas, dinaig ka ng Satanas, yun ang isa sa mga gagawin niya, ay ipalimot sa iyo ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Tapos, ang ano ng Allah, sa kamatuwid sila ang kaalyado ni Satanas. Hindi baga ang kaalyado ni Satanas ay sadyang mga talunan. Kaya kung naging kaalyado ka ng Satanas, kapatid, auzubillah, ay sadyang mga talunan. Talunan talaga ang hatol sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos ikadugtong sinabi ng Allah, innal ladina yuhaduna Allah wa rasula ulaika fil adhallin. Sabi ng Allah, sa katunayan ang mga yaong kumakalaban sa Allah at sa kanyang mensahero, sila ang mga higit na kahiya-hiya. Auzubillah. Tingnan niyo, kahiya-hiya ka talaga sa araw ng paghukom. Ito nga sa mundo kapag binubuli ka, 'di ba? Kahiyan 'yun, nahiyang-hiya ka. Sasabihin sa iyo, napakahirap mo naman, isang kaig, isang tuka ka lang, 'di ba? May insulto ka talaga, pati pagkatao mo, pati pamilya mo, lahat-lahat madadamay sa pagbubuli nila sa iyo. Ganun na ganun ang mga tao mangyari sa araw ng paghukom kapag ikaw kumakalaban ka kay Allah at sa mensahero. Hindi bully doon, bagkos kahiyan talaga yun. Ipapahiya ka talaga ng Allah. Kaya adhallin nga sinabi dito, higit na nakahiya-hiya. Sobra pa pala siya na bully, sobra pa sa mga inapak-apakan nilang pagkatao. Ganun. Mas mahigit pa mga kapatid kasi nga itatapon sa impyernong apoy. Kaya kapag ibubulid ka sa impyernong apoy, yun ang iyong patutunguhan, nakakahiya yun at mararamdaman talaga ng mga taga-impyerno yun. Kaya sana magpakup-kup tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilayo tayo sa kahiyahiyang katayuan sa araw ng paghukom. Tapos sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, sabi niya, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Sinabi ng Allah at inakda ng Allah na talagang mananaig ako at ang aking mga mensahero. Sa katunayan si Allah ang malakas na makapangyarihan. Kaya dito sa sinabi ng Allah, mga kapatid, nakasulat na yan na mananaig ang mga si Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang mga mensahero. Kahit dito sa mundo napatay nila o kaya napakapakan nila o ano pa dyan, sa araw paghukom, wala pang katapusan yun dito sa mundo. Akala nila napatay na, okay na. Hindi. Meron pang araw ng paghukom. Meron pang araw na kung saan tatayo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At isinulat niya na yan na mananaig ang mga mensahero. Ibig sabihin kapag mananaig mga mensahero, ang mga taga-sunod din, mananaig din. Kaya kung naapi ka dito sa mundo dahil sa iyong pananampalataya, huwag kang malungkot, huwag kang magdalamhati. Magkos magalak ka sa mga ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikaw ay mananaig kasi nga sumunod ka kay Allah at sumunod ka sa mga mensahero. Allahu Akbar. Kaya pasalamat talaga kasi nga si Allah ang malakas. Tingnan niyo sa araw paghukom, lahat ng mga hari, lahat ng mga pinuno, tatawagin nyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi man lang kahit isa na makapagsalita doon sa araw ng paghuhukom. Tingnan nyo, ganun na ganun mga kapatid, na hindi ka makapagsalita doon sa araw ng paghuhukom. Ganun ang nakakatakot na mga pangyayari sa mga mapang-api, sa mga bulag ng mga tagasunod. Kaya yun ang po sa pinakahuli mga kapatid sa talata na ito. Ito ang isa sa mga pakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, wala kang mahanap na mga tao na naniniwala kay Allah at sa huling araw, na nagmamahal sa sinumang lumalabag kay Allah at sa kanyang mensahero, kahit pa sila'y kanilang mga magulang o mga anak o mga kapatid o mga kamag-anak. Sa kamatuwid, nasulat na sa kanilang mga puso ang pananampalataya. Allah, tignan niyo mga kapatid. Ito ang isa sa mga pinakamataas na antas ng mga paniniwala, mga kapatid.
na wala kang makitang pagmamahal sa mga taong lumalabag kay Allah. Wala talaga. Tayo, magandang pakikitungo na lang. Pero pagmamahal, ibang usapan yun kasi ang pagmamahal para lang lamang yun sa mga mananampalataya. Kaya maging makatarungan, kahit di pa yan Muslim, maging makatarungan lang, pero hindi ibig sabihin na minamahal natin yan sila. Kasi nga sa araw ng paghukom, ang sino man ang iyong minahal, doon ka makasama. Kaya kung minamahal mo ang mga papa-impyerno, masasamahan mo talaga sila sa impyernong apoy. Kaya ang utos sa ating mga kapatid, ito ang panghuli dito sa Suratul Mujadilah, na wala kang mahanap na mga taong naniniwala kay Allah at sa huling araw na nagmamahal sa sinumang lumalabag kay Allah at sa kanyang minsahero. Allahu Akbar. Ito isa sa mga ano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, kahit pa sila kanilang mga magulang, tingnan, kahit magulang pa, kahit mga anak, example lang, mga anak, kapatid, o mga kamag-anak, example lang sa time nito, mga Quraysh, siyempre mga Quraysh, magkamag-anak talaga yun ng mga lumikas, mga muhajirun. Nakita nila mga ama nila, nakita nila mga kapatid nila, kita nila mga anak nila. Mga malalapit talaga ng kamag-anak, nakita nila mga kapatid, pero lumalabag kinakalaban pa nga sila Kaya wala, isa totoo lang, wala basta ganun mga tao na mga ganung mga label, mga kapatid, huwag mo na silang mahalin. Kasi kung minahal mo pa yan sila, mapapahamak ka talaga. Kasi nga, yung kadugtong nito, sa makatuwid, nasulat na sa kanilang mga puso ang pananampalataya. Kasi nga, ganun ang pananampalataya, mga kapatid. Kaya dahil doon, alalayan sila ng kaluluwa mula sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, ito, isa sa mga tafsir dito, tinulungan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ibig sabihin dito Holy Spirit, hindi natin alam ito basta sinabi dito kaluluwa. Baka kukunin sa iyo, di ba? Ang tao nanghihina, kailangan ng matulog para magpahinga ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa. Ganun na ganun, mga kapatid. Kung alalayan sila ng kaluluwa, baka si Allah Subhanahu wa Ta'ala meron siya mga kaluluwa ibibigay niya doon, papalakasin doon. Hindi kaluluwa mismo ng Allah. Bilang ganun ang paniniwala ng mga hindi Muslim. Kaluluwa ng Allah, yun ang banal na spirito, Holy Spirit, ano pa yung mga pinagsasabi na. Sa atin, hindi ganun, mga kapatid. Kasi nga hindi tayo tinuruan anong kaluluwa yun. Anong klase yun? Ang Holy Spirit nga, yun ang tinuro sa atin. Ang Holy Spirit yun si Jibril. Ang palayaw ni Jibril, ang Holy Spirit. Kaya ang mga dito, kaya tafsir ni Ibnu Abbas, kawahum, ibig sabihin pinalakas sila. Alalayan sila ng kaluluwa, pinalakas sila. At papasukin sila sa mga halaman ng merong umaagos roon na mga ilog sa ilalim, kung saan habang buhay na sila doon. Nalugod si Allah sa kanila at nalugod rin sila kay Allah. Sa makatuwid sila ang kaalyado ni Allah. Hindi baga ang kaalyado ng Allah ay talagang magwawagi. Allahu Akbar. Kaya itong napakaganda pakinggan talaga, mga kapatid. Kung kasali ka sa Hizbullah o kaalyado